Hey guys, today, inimbitahan ko si Sir Mon ng Hardware Voyage. Okay, so oras na ulit para sabihin sa inyo ang mga pinakapanalong phones na nasubukan ko this year. Para pag-usapan ng isang napaka-importanteng topic na marami sa inyo nagtatanong sa comment section kung ano nga ba yung reaction ko. Hindi ako satisfied na reaction ko lang yung ibibigay ko. Kaya niyaya ko pa talaga si Sir Mon. Pero ano nga ba yung video na yon? Well, eto, panoorin niyo yung short clip. It's about Geek Erwan's video sa mga China phones. A Chinese tech media outlet called Geekerwan dropped a bombshell on Bilibili. They released a video that exposed what they called systematic cheating by Chinese smartphone brands. In the video, the host says that Chinese phone makers handpick low-power, high-quality chips and specially tuned devices for media testing. These are known as media units. To verify this, the team spent their own money to purchase 44 retail phones. They tested them by running games and measuring frame rate, power consumption, touch latency, and heat. Their conclusion: many manufacturers were cheating. The media units performed significantly better than the phones sold to the public. Alright, so Sir Mon, sinabihan na kita about sa video na yon. Do you think na pwedeng mag-apply yon dito sa Philippines? Or let's change the question. Do you think na it really applies here sa Philippines? Na yung mga Chinese brands magpapadala sa atin ng heavily optimized na phones at yun yung ipapa-review sa atin. Hindi ko pa talaga napanood yung full video. Kinuwento lang sa akin to ni Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. So kung may mali akong kinuwento sa kanya, mali din yung sasabihin Pero niya. papanoorin ko rin to bago i-publish para sigurado tayo. Pero yun nga, yung ganong sistema sa Pinas, tingin ko hindi. At least sa channel ko, mostly retail units naman pagka nagpapadala ang mga brands. Karamihan sa mga videos ko, binibili ko rin talaga yung mga smartphones eh. Legit. So, yun, may mga resibo naman tayong fina-flash sa screen kapag ka naggagawa ko ng video na nabili ko to for ganito. Marami rin namang nagpapadala ng phones sa atin, mga brands na nagtitiwala na gawa natin ng video yung products nila. Tingin ko, hindi naman pumipili yung brand na ibibigay sa akin. Ano ba tawag dun? Golden unit. Golden unit. So yung testing na ginagawa mo is based, again, from retail units. So malabo yun na sasabihin nila na ito yung golden unit na pinadala ng phone na well-optimized, better than other retail units. So legit yung mga test na ginagawa natin. Nag-game test ka, ilang oras yon, pang matagalan, sinusubukan mo yung cameras, yung overall performance, yung benchmarks na ginagawa mo, walang control yung brands doon. Actually, kung meron, tingin ko puputaktihin na kaagad ako sa comments eh. Sa comment section, alam mo na yung mga viewers natin talagang medyo agresibo yan. Pagka may pinakita ako na ganito yung Antutu benchmark na nakuha ko, tapos ganito lang yung nakuha nila nung bumili sila, puputaktihin ako sa comments. Bakit ang layo, diba? Sigurado yun. So far, wala pa naman ako na-experience na ganun. Pero on that point, pagdating sa Antutu benchmark, kasi nakikita natin sa iba't ibang tech reviewers, magkakaiba talaga yung nakukuha natin ng Antutu benchmark. Would you say na bakit sobrang taas na sa kanya, sobrang baba na sa akin? Would you say na dun pa lang may pandaraya ba? Or talagang yun yung normal na may expect natin na hindi magkakatulad yung Antutu Hindi benchmark? talaga magkakatulad. Kahit ako, halimbawa itong phone na to, mag-run ako ngayon, mamaya mag-run ako, iba na yung score. Or close man. Close pero iba talaga. Yes. Kung malayo yung difference, possible dyan yung room temperature. Isa sa mga sa mga factors Yes. Halimbawa, si Sir Janus nag-Antutu benchmark siya sa labas, or ako sa controlled room temperature. Naka-aircon ako, sinet ko sa 24 degrees. Siyempre, mas magiging maganda yung result na makukuha ko compared sa result na makukuha niya na mainit, mas mag-iinit yung phone, mas hindi ma-maintain yung performance. Depende rin talaga sa testing conditions, kumbaga. Yes, and gusto ko i-share sa viewers natin na malaking factor yung yung thermals, no? Yung nabanggit mo yan. Alam mo, gumawa ako ng joke time na testing dun sa Japan. So may snow. So naisip ko, gawa ko ng 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Ito talaga diba? yung... Isa yan sa pinakamainit na stress test na sinusubukan natin, lalo na para sa mga malalakas na chipsets. So ginawa ko yon sa iQOO 15 Ultra ko. Yung iQOO 15 Ultra ko, just to be transparent, nasa around 50% lang yung stability.
pag extreme stress test. Nang wala dun sa snow. Wala dun sa snow. okay. Normal condition. Dito sa bahay, dito sa studio mismo. Nilapag ko siya sa snow. Pinatakbo ko yung wildlife extreme stress test. Nakuha ko, stability, 90%. 90%. Temperature, 20 degrees Celsius. Yun Yun ay talaga. pinakamainit. So, doon pa lang, parang kahit joke time yung ginawa kong test, makikita natin, may epekto talaga pagdating sa benchmark. So, one of the biggest factors yung thermals pag nagte-testing tayo. Pero it doesn't mean na nagkakadayaan dahil nga magkakaiba yung benchmark results natin. Lalo na sa Antutu, na makikita natin iba-iba yung scores. Also sa settings kasi yung iba merong boost performance mode na tinatagal tayo sa settings or sa battery performance monster mode, or ganun. monster mode. Siguro yung iba tinetest ng hindi naka-turn on yun or yung iba tinetest ng naka-turn on. Sa kaso namin, tinetest ko siya ng naka-off tsaka naka-on. Yes. Tapos kung ano yung mataas na result, yun yung fina-flash ko Okay. sa ano. Benchmark score is benchmark score, di ba? Kumbaga sa akin, mas gusto ko pa rin i-explain yung actual experience ko Yes. mismo sa paggamit ng phone. So, doon naman ako bumabawi. Yes, actually, ayun nga, makikita ng mga tech reviewers sa Philippines, mostly, at least yung mga pinapanood ko na nagre-review ng mga China ROM phones, pinapakita talaga yung overall performance in actual games. Ang maganda dito ngayon, meron ng available na FPS meter Yeah. para ma-check talaga natin yung actual FPS. Minsan, hindi naman siya super accurate, pero at least may basihan tayo na makita natin na pag nag-frame dip, makikita natin na bumaba din yung FPS meter natin. Hindi natin sinasabi lang na smooth, Yan yung maganda tapos na. Kasi talagang pag papakita kami ng game test, andun yung average FPS na nakukuha namin. Yes. Andun din yung temperature at sinasabi ko rin yung room temperature nung ginawa ko yun. So halimbawa, nakaset yung aircon sa room temperature 24 degrees Celsius. Kung nakita mong pinakita ko average of 59 FPS, tapos room temperature 24 degrees Celsius. So kung itetest mo, hindi ka umabot ng 59 FPS, check mo rin yung room temperature nung Yes. di ba? Baka magkaiba. Yung ibang factors, Oo. di ba? Or baka naka-mobile data sila, mas mainit yun. yung Mas mainit. condition ng phone nila. Oo. Kesa dun sa atin na kunyari, naka-wifi yung pag-test natin, iba talaga yung magiging resulta. So, ibig sabihin, marami rin talagang factors Yes. na nakaka-apekto kung bakit magkakaiba yung benchmark results na nakukuha ng mga And yung reviewers. actual na game results ng mga users. Pero to a certain degree, I do agree na medyo manipulative yung style na yon. Kung sakali man na may mga tech reviewers na padalhan nga ng golden unit, pero I wouldn't blame the tech reviewer. Yes. Kung titignan mo yung tech reviewer na nagsabi nun, ginawa niya lang yung trabaho niya. Yes. Tinesting niya, eto yung resultang nakuha ko. And kung titignan mo nga, honest siya. Kasi, No, ito yung meron ako. eto yung nakuha, eto yung numbers, eto yung resulta, eto yung papakita ko sa inyo. Unless alam niya rin na, Yun ang ano. bigyan mo ako ng pinakamagandang unit niyo dyan. Yun ang problema. Deceptive Pero na kung talaga hindi yun. na alam yun, Very deceptive na talaga yun. I don't think merong ganyang klaseng tech reviewer na magre-request na give me your best unit at yan yung i-review ko. Kasi ako, at least personally, gusto ko yung unit na ibibenta talaga, hindi yung test unit lang. Kasi posible nga na pwedeng na-manipulate na, hindi na ito yung retail performance na makukuha natin. Actually, may mga nagpapa-review sa akin, hindi naman phones, pero ibang units, ibang product, na sasabihin nila na hindi pa ito yung retail unit. Ang sinasabi ko pag ganun, ay mahirap pong i-review yan kasi kung ano may sabihin ko dito sa hindi pa retail unit, baka mag-iba ng husto sa actual retail unit. So, nagdadalawang isip ako pag may ganong offer na hindi pa retail unit yung ibibigay sa akin. Test unit lang talaga. pero naman mga hindi pa updated yung software. Yan, normal yan. Kumbaga parang Pwede din. Isang factor din isasend yan. sa atin tapos wala pa yung ganitong feature kasi Yes. sa susunod na updates pa mangyayari. Kulang so, pa. Yun, oo. Actually, yung madalas dyan, hindi naman siya regarding sa performance, pero sa isang feature, yung pagkakaroon ng Widevine Level 1, Yan, isa pa yan. notorious si si Red Red Magic. Magic, oo. Di ba? Madalas pag nire-review namin yung Red Magic, yung nakukuha namin na unit, wala pang Widevine Level 1. Widevine Level 3 lang usually sa Netflix. Pero ikaw, from your experience, katagalan, nagkakaroon ng Oo. update na merong Widevine Level Actually, 1. kapag tinignan ko siya sa DRM info,
naka-widevine L1 na siya. Tapos sa Netflix, L3. Oh, kumbaga parang walang handshake dun sa ano, no? handshake. Isa pang notorious dyan, si Poco. Madalas, pag nag-send sila ng review unit, retail naman yon. Pero pagdating ng actual launch event, doon sila usually software nagre-release ng software update. yun ang So problema. madalas nangyayari yon sa Poco na nire-review namin. Isa din sa mga sa mga problema naman sa amin, halimbawa dun nga sa Red Magic, widevine L3 siya dadating sa amin, hindi namin pwedeng ipangako na magiging L1 yan sa mga susunod na Yes. updates. Base lang sa experience namin. Experience, nasasabi. So, sa mga previous Red Magic phones, ganito yung experience ko. Yun lang yung pwede ko sabihin. Hindi ko pwedeng i-assure yung viewers So hindi na yan promise na pag hindi sinabi pwede. mo, base sa experience ko, Okay. kumbaga most likely, most likely. pwede. So yun yung mga possibilities pag nagte-tech review in relation to the video na ginawa ni Geeker One. Pero sa kaso mo rin, China mostly retail units na yung pag nagpapadala sa yung brands. From my experience naman, konti lang yung mga brands na nagpapadala sa akin ng phone reviews kasi nga, minsan medyo mapusok yung mga pananalita ko pag may mga cons kesa yung mabayaran ako ng brand para i-promote yung isang phone na hindi naman talaga sulit. So again, sobrang kamot ulo talaga ng So yeah, do better. Retail units naman, lahat ng na-experience ko except for one time na nagpadala si Samsung na parang may serial number siya sa likod. Pero ang ano naman doon, hindi ko siya tinest for its performance. Tiningnan ko lang yung mga features na meron doon. So, wala naman ako sinabi about its performance. So, I don't think talaga na applicable yung napanood nila about Geeker One. Siguro mostly sa China yon na laganap na merong ganon. Pero dito sa Philippines, I doubt that they can do it kasi we're too far from the source. May last message ka ba sa mga viewers, Sir Mon? Posibleng ikasira ng channel. Yung Yeah. tiwala ng viewers Yes, talaga yung integrity And yun natin. yung pinaka-importante sa mga channels tulad namin. Ilang years natin build up yung integrity Oo, natin Tapos sisirain lang natin sa isang phone brand. Hindi pwede. Ay, hindi obra sa atin yun. At least yan yung mentality namin kasi magkapatid nga kami. Oo. Tiwala ka. Alam nyo na. O sige, paalam na. At kakain pa kami ni Utol doon. Tinatawag na kami ni Mama eh. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Tech Dad. Ito nga pala si... Mo ng Hardware Voyage. Kita-kita ulit tayo.